Alright, here we go. So, yun. Good evening everyone. So, today, gagawa ako ng video about oil brand. So, kung ano mangyayari. Dahil actually, nag-post ako nakaraan, price is $102. Then, yun, nag-comment si Johnny. Kung may check na ba ako na ginawa. Actually, meron akong ginawa, pero dahil gagawa ako ng video tutorial kung paano siya gawin at paano yung setup nito. So, yun. Ipapakita ko sa inyo via record. Actually, record ako yan. Ito yung ipapakita ko. Ito yung chart natin. Ang oil brand. So, price today is around $107. Okay. Ang ginamit ko dito, Reading View, tapos capital.com. Dahil open na ngayon is Monday. Then, yun. Ito na yung ginagamit ko talaga is crypto exchange like mix.com. Okay? Ngayon, papasok ba tayo sa tanong na kaya ba maging $150 ang UK oil o oil brand? Yeah, pag-usapan natin kung kakayanin din yan. So, hindi tayo gagawa ng hula-hula or kahit anong klaseng way dyan. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng structure, liquidity, and also scenario. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo, ito yung buong chart ng oil brand natin. So, UK oil. So, ito yung 1 month time frame actually. Nagamit tayo ng 1 month time frame. So, makikita nyo dito yung time frame. Tapos signal, 5, 15, 60. Tapos, actually bullish siya. Ayan to bullish siya. Meron tayo strong candle. Then, overall structure is bearish. Pangaba siya. Ngayon, ayun nga, sabi ko, ang gamitin natin ay structure, tapos liquidity, and ABC model. So, ang gagamitin natin ABC model, no? So, ayun, ang target natin is around $150. Diba nga? Yun yung naging target natin. So, remember, especially, wait, confirm, and execute. Okay? So, all price are rising, and this is not just a normal move. Right now, actually, more than 25% ng global oil flows dumadaan sa dalawang critical road. So, what road is this? Okay? So, ito yung context natin dito sa Iran. So, ang Iran, meron tong Strait of Hormuz, or ito na tawag natin Persian Gulf, actually dito. Okay? So, hawak ng Iran ito dito. Ngayon, meron ng panibagong problema. Papasok na naman ang Red Sea. So, itong Yemen. So, dito banda, sa Bab-el-Mandeb Strait. So, mayayari, kapag na-disrupt ang passage na yan, hindi lang ang tawag dyan is delay. Dahil, mangyayari dyan is global supply shock. Yan. So, isa sa pinaka-critical choke point dito is the Strait of Hormuz or Persian Gulf. Kasi kapag nagkaroon ng issue, instant supply shock ang mangyayari sa buong mundo. So, buong mundo ito, no? So, dito na tayo. Okay? Pakabilitado dito. So, ang unang tatamaan dito ay ang Asia. So, malaki ang impact na mangyayari katulad sa Pilipinas. So, mangyayari, hindi ito normal na disruption. This is a global energy breakdown. So, price target dito, sabi ko nga is 150. And mangyayari ito, ang mawawala is up to 30% ng oil flow ang magiging risk. Tapos, hindi natin alam, ang government natin, so nagpanic na. Tulad ng Pilipinas, so may alarm na tayong nangyari. And sound alarming naman talaga. So, makikita natin, nagka-crisis na tayo pagdating sa energy. So, dahil dito, nagkakaroon ng aggressive buying. So, nakaraan, may dumating na oil reserve from Russia. So, napansin nyo, meron yun. Pero actually, hindi pa yun pwedeng gamitin dahil kailangan pa yun i-process ng Petron, yung refinery natin. Dahil doon, kapag nag-slip ito at mangyayari, matagal pa ang girian or gira sa bansa na yan, na dalawang lugar na yan. So, yun nga, prolonged conflict, then black roads. So, yun yung mayari, malaking panic buying. So, pwedeng mag-spike ang
oil price ng mabilisan. Kaya dyan mangyayari ang price natin na $150. So ngayon, ang target natin dito is 150. Okay? Okay? 150 to max target natin is 200. Okay? Okay? So, yun. Yan yung magiging target natin. Lagyan na natin ng price target. Okay, wait na. Okay. Laki na natin target zone para with the best talaga. Target zone. Okay, yan. So, tanong, bakit ganun kalaki yung magiging target? So, ganun kataas. Actually, guys, hindi ito siya guaranteed na mangyayari, no? Pero dahil nga, actually, pwede siya bumagsak ulit. In short, pag-uusapan natin, tumataas lang talaga ang price ng oil kung may threat sa supply. So, yun nga, na magkaroon ng gera o inaharang yung daan na mismo ng oil passage niya. So, mayayari, doon sa sabog yung presyo ng oil. Katulad ng bansa natin sa Pilipinas, kakulangan na tayo sa oil natin, kaya siyempre, bibili talaga tayo at magkakaroon tayo ng panic dito. Dahil napakalaki ng tulong ng oil sa buong mundo. So, ngayon, pag-uusapan natin yung structure niya. Actually, yan. Makita mo ito sa structure. Ang price niya, from downtrend, up, down, then, this one, up. So, makita nyo, pero nagkaroon tayo ng break of structure or boost. And dito, pinaside, around 86. So, nag-shift ang momentum from bearish, yun, dito, from bearish to bullish, okay? Pero ito, take note, sa high time frame, makita natin still bearish pa rin siya. Slightly bearish pa rin ang overall structure. So, hindi pa ito full reversal. So, potential pa lang na papasok siya sa solid zone ng vol. Okay? So, ngayon, ano ba yung gagamitin natin na structure? Actually, ang ginagamitin ko dito, LU trade. Okay? O, ito, wait lang. Okay, elite correction rate. Okay, first, check natin dito ang lower low. Ito yung pinaka-lower low niya. Tapos, higher high, letter A, tapos letter B, lower low niya, then target natin dito. Okay? 50, sakit na 50, ganun. So, ganun yung mga isip lang natin para mas kitang-kita. Sabay natin kunti. Ayan. Ngayon, makita natin ang A, ito yung may strong move, tapos yung fallback or correction natin, tapos projected expansion. Ito yung letter C, yung target natin na 150. So, kung titignan mo naman yung price action niya, itong kaya mahabang candle na to, parang papasok na tayo, mukhang papasok na talaga sa wave C. At dito kadalasan, natatrap ang traders, okay? Kasi feeling nila safe na pumasok. So, makita nyo dito, itong KLQ. O dito karamihan, maghihintay yung seller. Itong malaki na to, seller to dito. So, nandito yung liquidity. Yun, pag-uusapan natin, itong part na to, ito yung rejection. Lagyan natin ng para makita natin. Rejection. Rejection zone. Okay? Karamihan yung presyo dito nare-reject. So, makita mo ito. Literal, hindi masyadong malaki. 16. Okay. So, ayan. Ito yung may rejection zone. Dito karamihan nilagay ng stop loss at magkakaroon ng pullback. So, dahil ito yung liquidity area. Dito nakaaba mga seller kahit na paakyat yung presyo, may chance pa rin na babagsak siya. So, hindi ibig sabihin magtuloy-tuloy ang price niya. So, dito na mayayari ang fake breakout, strong fallback, and yun, yung pababa sa sell. So, ngayon, pag-uusapan naman natin yung strategy. Yung mga laki smart money strategy nila. Actually, guys, yung mga malaking investor tulad ng mga Tesla or something, like sa mga rin, or kung nag-play sa mga ganun, ang mga big investor, mga retails. So, ginagawa ng mga yan, hindi talaga karamihan. Pag nakita mo lang na green candle, pasok na agad tayo. Okay? Hindi yung ganun. Karamihan talaga dyan, naghihintay yan sila ng pullback or pagbaba ng price bago sila bibili.
So, dito na ipapasok yung confluence. So, pag-usapan naman natin dito yung support zone. Kung saan yung support zone, papasok tayo ng Fibonacci level, tapos gagawa tayo ng per value gap. Actually, may nakita kayo dito. Ito na side na to. 76 tapos 73 o ating 72. Ito yung per value gap. So, ang mangyayari, itong FVG or imbalance sa market. Tandaan, importante ito sa lahat. Karamihan talaga, pag magkaroon ng gap or FVG, ang mangyayari talaga guys, para sa akin, 100% malaki ang chance sa 70% ng price lang, babalikan talaga niyan ang FVG or the gap. So ngayon, paano ito nangyayari? Nangyayari ito kapag sobrang bilis ng galaw ng presyo na nag-iiwan ng gap between candles, okay? So paano makikita? Strong impulse move, tulad dito. Sabi ko nga, itong part na to hindi na naabutan. O bakit siya importante? Kasi kadalasan, actually, bumabalik ang price para ma-fill ang presyo dito ng side. So, dito pumapasok ang smart money o pinaka-the base. Kung kayo mga bagong retail investor, mas okay, antayin nyo to yung presyo na dito. Ngayon, ang gagamitin naman natin ang Fibonacci level. So, papasok ko dito, click ko lang to guys, Fibonacci retracement. So, karoon pa rin ang setup, lower low, then higher high, okay? Drag nyo lang siya pa right side, okay? Yan. So, makita nyo dito, nakita nyo dito guys, ang 0.3 ito. Ito ang shallow pullback or strong support. Lagyan natin ng support area. Support support it tawag dito, okay? Itong side na to, tapos may boost over area 86. So ngayon, ito namang FVG, lagyan natin ito siya para makita natin ng maayos, okay? Ayan, lagyan natin ng text FVG for gap. Yan. Okay. So, yun. Nilagyan na natin. Yung presyo dito is around, sabi ko, 73 something. So, ito yung FVG natin. So, ito yung magiging, karamihan pinaka-healthy talaga kung babalik ang presyo sa baba. Ito yung pinaka-healthy. Or healthy. Healthy pullback yan. So, dahil medyo gagawa pa tayo ng ito yung mangyayari. Medyo matagal talaga ito. Okay? Yan yung healthy pullback. Ang price natin is around 74 or 73. Ito yung gap. Okay? Then the last part nito ang strong entry. So, ito yung liquidity. Okay? Dito naman na side. 0.6. Para sa akin guys, gumawa talaga kayo ng pinaka-the-best na gamit kayo ng Fibonacci para sa akin. Dahil gamit na gamit talaga ito. Ilagay natin ito, strong entry. Major ito to. Yan. Itong part nito. So, sabi nga, if deeper pullback, ang mangyayari, pag-usapan ko pala dito, sorry. Ito yung support zone. Pangalawa dito, key area natin is $90 to $100. Okay? Ito. Actually dito, $200. Itong part nito. 100 to 90. Ito yung support peak zone. Okay? The next, ang FVG or imbalance, ito yung 0.5 area or sinasabi ko nga, healthy pullback. The next in strong entry natin ang 58 o 61. Ito yung magiging demand zone. Dito pumapasok karamihan ang institution. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang liquidity. Alam mo naman, hindi laging straight up ang market. Minsan, baba muna para kunin ang liquidity.
bago makyat. So, possible, liquidity shift muna bago rally. So, ano ba yung liquidity shift dito? Para sa akin, ang presyo is dito. Ito na yan. Liquidity. Okay. O, ito na side. 59 or 60.